Mainit na balita, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 General Appropriations Act. 6.793 trillion pesos ang aprobadong national budget. Ayon sa Pangulo, education sector ang may pinakamalaking alokasyon sa national budget na may mahigit 1.34 trillion pesos. Pinakamalaki rin daw sa kasaysayan ng bansang inilaan para sa health sector na may mahigit 448 billion pesos. Ang iba pang detalye kaugnay sa aprobadong national budget, ihahatid namin maya-maya lang. Nasagip ang 23 sakay ng isang bangka habang unti-unti itong lumulubog sa dagat na sakop ng San Pascual, Masbate. Sa gitna ng malakas na hangin at alon, siksikan at babad na sa malamig na tubig ang 20 turista, kapitan at 2 crew sa isang bangka. Kwento ng isa sa mga turista, nabutas ang kanilang bangka habang papuntang Sombrero Island. Ang iba sa kanila nasugatan sa braso at hita. Reklamo ng uploader, mabagal daw ang pagresponde ng Philippine Coast Guard sa kanyang mga kasamahan. Paliwanag ni Commodore Jeronimo Tuvilla ng Coast Guard District Southern Tagalog, mobile unit lang ng PCG ang nasa San Andres, Quezon kung saan nanggaling ang mga turista. 2 hanggang 3 oras daw ang aabutin mula San Andres hanggang Masbate. Bangkaro ng volunteers ang ginamit ng rescuer dahil posible ring tumaob ang uri ng bangka ng PCG dahil sa lagay noon ng dagat. Patuloy na iniimbestigahan ng PCG ang insidente. Kahit walang bagyo, nakaranas ng masamang panahon ang ilang bahagi ng bansa nitong weekend. May ilang lugar na nasalanta ng rock slide habang marami ang nalubog sa baha. Balita hatid ni Oscar Oida. Buwis-buhay na tinawid ng mga residente ang rumargas ng tubig sa spillway ng Barangay Bago sa Tayasan, Negros Oriental. Umapaw ang Ginabangan River dahil sa mga pag-ulan. Mabihas tubig, uy. Ang pag-apaw ng ilog sa bayan ng Manuyod, nagdulot ng abot baywang na pagbaha sa ilang kalsada. Nahirapang makadaan ang malalaking sasakyan at may mga motorsiklong stranded. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Dumaustos naman ang malalaking bato sa bahagi ng National Highway sa bayan ng Valle Hermoso. Binahari ng ilang kalsada sa Victoria, Oriental Mindoro. Abot tuhod ang baha sa ilang lugar sa Tacloban. Sa Caramoan, Camarines Sur, hindi madaanan ang ilang kalsada dahil sa pagbaha. Dahil sa lakas ng alon, tumaob ang isang bangka. Isa sa mga sakay nito ang nasawi at may isang hinahanap pa. 3 barangay ang binaha sa Tiboli, South Cotabato, ayon sa kanilang PDRRMO. 14 na pamilya ang inilikas. Sa Barangay Lemsnolon, nasira ng pagragasan ng tubig ang isang tulay. Sinimulan na ang pagkukumpuni. Naglagay muna ng pansamantalang tawiran. Binahari ng isang simbahan sa Valencia, Bukidnon. Ayon sa pastor doon, isa sa dahilan ng baha ay ang hindi pa matapos-tapos na drainage system sa paligid ng simbahan. Ayon sa Pag-asa, shear line at easterlies ang nagpapaulan sa Visayas. Easterlies naman ang nagpapaulan sa Mindanao. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magpapaulan muli ang shear line sa maraming bahagi ng bansa ngayong Lunes. Apektado ng shear line ang Visayas, Bicol Region, Quezon Province, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Pinaalerto ang mga nasabing lugar mula sa banta ng baha o landslide. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong Kabisayan at ilang panig ng Southern Luzon at Western Mindanao sa mga susunod na oras. May ulan din sa ilang bahagi ng Ilocos Region. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Magpapaulan din sa ilang panig ng Luzon ang hanging amihan habang easterlies sa Mindanao. Ngayong Lunes, nakapagtala ang Pag-asa ng 13.6 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, habang 22.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Mainit na balita, inaresto si retired Major General Romeo Puquis kaugnay sa kasong inciting to sedition. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian?
Yes, Rafi, sa mga sandaling ito ay narito pa rin sa loob ng CIDG-NCR ang inaresto nga na retired Air Force General na si Romeo Poquis para sa pagpoproseso sa kanya kagaya ng iba't ibang ginagawa sa pag-aresto gaya ng mugshot, ng fingerprints at yung medical. At Rafi, inaresto nga kaninang umaga si General Poquis sa pagdating nito sa bansa alas 8 ng umaga kanina nang lumapag ang eroplanong sinakyan ni Poquis mula Bangkok, Thailand sa bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Nakaproses na siya na makunan palabas ng terminal. Ang pag-aresto ay sabisa ng warrant of arrest mula sa Quezon City RTC kaugnay sa inciting to sedition case ni Poquis. Sa eksklusibong panayam ni Poquis, isa umano itong uri ng panggigipit sa mga taong bayan na naghahayag lamang ng damdamin sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Paglabas ng terminal, naghihintay na ang sasakyan para kay Poquis. Nasa parking naman si Attorney Ferdinand Topacio at mga kasamang retiradong general ni Poquis. Sigaw nila dapat may kasamang abogado si Poquis sa sasakyan, bagay na hindi na napagbigyan. Agad din nila sa Camp Crame si Poquis para iproseso nga at dalhin sa QCRTC Kalaunan. Sabi ni Topacio, ipoproseso nila ang piyansa ni Poquis ngayong araw. Nagugat ang kaso sa statement ng retiradong general sa mga rally na ininterpret naman daw na nanghihikayat na wag nang galangin ng gobyerno at ang mga nasa active service naman ay mag-withdraw ng suporta. Wala naman daw ganoon. Kinundi na rin ang mga kasama niya sa United People's Initiative ang umunay panggigipit sa kapwa retired officer na nagpahayag lang umano ng damdamin. Narito ang pahayag ni retired Air Force General Poquis. Ito ay panggigipit to, pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mamamayan. Papahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So hinaharap natin to. Rafi, sa press con dito sa Crame, nabanggit naman ni Attorney Topacio na pinag-aaralan nila kung ano ang administratibo o kasong kriminal na maaaring iharap nila dun sa mga arresting officer na hindi nga pumayag na palapitin sila ng inaresto nga ang kanilang kliyente. Samantala sinabi naman ni CIDG NCR Chief ni Colonel John Giagi na noong sila ay pumanik at papasok ng terminal ay wala naman daw ang mga abogado ni itong si Poquis. Isa pa, Rafi, wala naman daw silang clearance para makapasok doon. At hinagalang daw nila kung ano man ang kanilang magiging pasya at tiniyak din ni Giagi na nung arestohin nila si Poquis ay kasama nito ang kanyang misis at isang anak at binasahan daw ito ng Miranda rights. Yan muna ang latest mula rito sa Campo Crame. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Huli ka ang lalaking yan na umupo malapit sa isang truck sa gilid ng kalsada sa Barangay Tituan sa Zamboanga City Sabado ng umaga. Ilang sandali lang, nilapitan niya ang truck na nakabukas ang bintana. Nagmasid ang suspect bago buksan ang pinto ng truck at saka pumasok. Pumwesto siya sa driver's seat hanggang sa mapandar at matangay ang truck gamit ang improvised na susi. Bandang hapon, na-recover ang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada sa barangay Pasunangka. Walang nawala sa karga nito mga prutas sa tilang sako ng bigas at asin. Pinaghahanap pa ang salarin. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang batang 6 na taong gulang ang natagpuang walang buhay sa Cagayan River. Chris, anong nangyari? Rafi, hinihinalang tinangay ng tubig ang bata mula sa imburnal hanggang sa mapunta sa ilog. Ayon sa mga magulang ng bata, huli nilang nakita ang anak hapon noong Biyernes habang naliligo sa labas ng kanilang bahay at malapit sa imburnal. Hinanap siya sa Cagayan River at nakita ang kanyang bangkay na palutang-lutang sa ilog madaling araw noong Linggo. Ibinuburol na siya ng kanyang pamilya. Naghahanda na rin ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa ilang probinsya para sa Nazareno 2026. Sa Lawag, Ilocos Norte, inayos at binihisa na ang replika ng imahen sa isang kapilya roon. Magkakaroon din daw ng sariling bersyon ng pahalik at traslasyon. Dagsa na rin ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa Señor Divino Tesoro Shrine sa Kalasyaw dito sa Pangasinan.
Diyan na raw sila mag-aalay ng panalangin para hindi na bumiyahe papunta sa Quiapo, Maynila. Bukas ang Señor Divino Tesoro Shrine sa publiko simula alas 4 ng madaling araw hanggang sa gabi. Dito naman sa Metro Manila, ilang kalsada sa lungsod ng Maynila ang isasara para sa taon ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Simula sa Huwebes, January 8, isasara ang Bonifacio Drive, Katigbak Drive, South Drive, Independence Road, P. Burgos Street, pati Finance Road. Maging ang Maria Orosa Street, Taft Avenue, Romualdez Street, Ayala Boulevard, C. Palangka Street, P. Casal Street, Legarda Street, Quezon Boulevard, MacArthur Bridge, Jones Bridge, pati na westbound lane ng Lerma Street. Simula naman alas 9 ng gabi sa Huwebes, isasara ang mga kalsada pero may ilan daw na isasara lang kapag papalapit na ang prosesyon. Sa pagbasok ng New Year, tututukan na rin daw ng gusto ni na Sparkle artists Ashley Ortega and Faye Lorenzo ang kanya-kanyang business ventures. Si Ashley, candle business ang sinimulan dahil sa kanyang hilig sa mga kandila. Sa ngayon, nakafocus ang former PBB housemate sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo online. Pero umaasa siyang makakapagpatayo rin this year ng physical store. Si Faye nagsimula ng aesthetic clinic habang nasa showbiz. Para raw sa mga gaya niyang artista, investment ang pagpapaganda kaya swak sa kanya ang nasabing kind of business. Ayon kina Faye at Ashley, big help na meron silang business partners. Aminado silang kailangan ng effort para pagsabayin ang pagninegosyo at shoots lalo't busy sila sa kanya-kanyang TV projects. Si Ashley malapit ang mapanood sa GMA Afternoon Prime series na Apoy sa Dugo. Si Faye naman abangan ng twist sa kanyang character sa family drama series na Hating Kapatid.